Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Idol Caspar, ako po si Carding. Janitor ako sa isang pampublikong ospital sa sikat na lungsod ng Kamaynilaan. Isa po akong duling at may bansag sila sa akin na iba. Malikot po ang isa kong mata at may kakaiba siyang nakikita. Pinanganak na po akong ganito at wala akong pinagsabihan kahit mga magulang ko. Matagal na rin ako sa trabahong ito. Anak kasi ako ng isang barangay captain at malakas ang itay sa bayan namin, kaya agad akong na-regular sa pampublikong ospital na ito. Matandang binata na po ako at wala akong balak pang mag-asawa. Masaya na ako sa ganitong buhay. Papasok araw-araw at maghihintay ng Pasko at 13th pay. Kakain ng masasarap at mag-aabot ng pera sa mga magulang ko. Malimit akong mapaduty sa mga imbalsamuhan sa ground floor. Dalawa kaming nagpapalitan ni Raul at malimit pang gabi ako. Pamilyado kasi si Raul at binata naman daw ako. Wala namang problema sa akin yon. Mabait ako at marunong makisama. Sabi nga nila, "Ang tapang mo naman, Ukling," ang aking alias. "Ang sipag mo. Naglilinis ka pa sa oras na halos wala ng tao sa ground floor." Wika ng mga pa-out ng mga nurse at staff sa ground floor. Nagkalat ang mga patay na nakapila para maimbalsamo na sila at mistulang nakapila sila sa kung sino ang mauunang mamemake-upan. Wala naman akong pakialam. Patay na ang mga iyon. At simulat sa pool ay bata pa lang ay matapang na ako. Bulong ko pa habang nagwawalis. Bata pa ako ay kakaiba na ang aking mga mata. Kasi duling, joke lang. Kumikilos kasi ang kaliwang mata ko sa gusto niya. Kaya ang tawag ng ilan sa akin ay Ukling. Minsan naman ay banlag. Basta hindi maintindihan. Hindi ko na ito makontrol pa. Sabi nila duling daw ako pero hindi naman. Dahil nababalik naman sa normal ang mga eyeball ko. Kaya siguro maraming naiilang sa aking tumingin. Minsan ay duling ako, minsan naman ay banlag. Oo, ganun ako. Minsan yung nakatingin ako sa iyo pero lampasan naman ang tingin ko. Minsan ay parang malayo, yun bang tingin manok? Sa ganitong kalagayan ko ay malimit akong husgahan ng kapwa ko dahil sa aking kapansanan. May mga tao kasing perpekto na akala mo'y wala silang kapansanan sa katawan o kapintasan. Nagagawa nilang tawanan ang kapintasan ng iba habang bulag sila sa kanilang kasamaan ng ugali. Kaya sanay na akong binubuli. Katuwiran ko, mauumay sila kung yun ang ikasasaya nila, ang manlait ng kapwa. Marami din namang nababaitan sa akin kasi tahimik lang ako. Sa 4 na magkakapatid, bunso na kasi ako at hindi ako pala barkada. Nakatapos ako ng vocational sa TESDA at ayos na yon. At agad akong nakapagtrabaho dito sa ospital na para sa akin, mas marami pa ang mga patay na nagkalat kaysa sa mga buhay. Napakaikli talaga ng buhay ng tao. Ilang oras lang na nawawala ng hininga, iba na agad ang amoy nila. Ang buhay na pinahiram lamang ng lumikha na hindi nakikita ng tao, pag binawi ay wala na. Para na lamang itong nabubulok na hayop. Nakakaawa ang mga maiiwanan at mas mapayapa na ang namatay, lalo na't may naiwang malaking utang o kaya ay umaayaw na sa kahirapan ng buhay. Tiyak tuwang-tuwa na ang yumao habang iyak na ang naiwan. Ay, buhay nga naman. Bulong ko. Habang pinagmamasdan ang mga patay na ang tingin ko, maraming nakapalibot na usok na hindi ko mawari. Sanay na ako sa mata ko. Lahat na lang kasi nakikita nito. Ang
malimit na senaryo ko ay ganito ang mga pangyayaring ako lang ang nakakaalam. Pre, may yosi ka ba dyan? Wala pa ang sunto ko eh. Aabutan ko ng yose at sisindihan ko ang sigarilyo nito. At lalakad papalayo ang lalaki at maglalaho. Ang tagal ni Mama. Hindi pa niya ako sinusundo. Nilalamig na ako. Kuya, pwede bang kumutan mo ako? Yung makapal ha? Uwi ka naman ng batang babae. Nasa edad 10. Nalunod sa kanilang family outing. Kung kaya ng ibang kaluluwa na magparamdam, ang iba naman ay hindi. Agad naman akong kumuha ng kumot at inilagay sa katawan ng batang basang-basa. Nakakaawa sa isang banda, pero wala naman tayong magagawa. Kung yun ang kanyang kapalaran sa mundo ng mga mortal, normal na lang sa akin ang ganong senaryo. Di kilabot ay wala na akong mararamdaman. Siguro ito na talaga ang ibinibigay sa aking buhay ng Diyos. At kailangan kong tanggapin dahil kailangan kong mabuhay ng normal. Wala pang asawa ko. Huwag mo muna akong kunin. Pakiusap naman. Sigaw ng isang lalaki. Oras mo na. Halika na. Wala ka nang magagawa pa. Sigaw naman ng usok na itim na napakalikot. At pag napalapit sa kaluluwa ay para itong magnet. Nahahatakin na niya sa dilim at maglalaho na sa kawalan. Titignan ko na lang sila at bawal akong mag-react. Iisipin ng mga nurse at mga imbalsamador na baliw ako. Napakahirap ng sitwasyon ko. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa akin? Sira na nga ang mata ko, tapos sira pa ang ulo ko. Hindi magkasira-sira na. Kahit ipaliwanag ko sa kanilang tungkol sa mga mata ko, wala namang makakaunawa sa akin. Mapanghusga ang mga tao at malupit. Kaya natutunan ko ng maging manhid. Ayan, mag-uumaga na pala. Malapit na akong mag-out. Ang bilis naman ng oras. Nagwawalis-walis ako ng konti para naman hindi isipin ni Raul na patambay-tambay lang ako magdamag. Pero talagang hindi ako gumagawa. Ano siya, swerte. Siya ay tulog magdamag. Ako ay mulat na mulat. Kaya siya na ang maglampaso at magwalis sa kinabukasan. At wala namang magawa si Raul. Alam niya na malakas ang baker ko. Pag lumiwanag na ang paligid, hindi ko na makita ang mga kaluluwang nakasiksik sa mga sulok ng imbalsamuhang iyon. At sa mga sulok ng mga silid na kung saan nakapila ang mga bangkay. Natatalo sila ng liwanag kaya hindi ko na sila makita pa. Maririnig ko na lang ay daing at iyak at mga kaluskos na parang nanlalaban sa mga sumusundo sa kanila. Pero binging-bingi na ako sa mga haloy-hoy nila. Ano pa ba ang bago sa kanila? Kahit naman anong gawin nilang sigaw at daing, walang sino man ang makakatulong sa kanila. Third eye lang ang aking kaalaman at wala naman akong kapangyarihang tulungan sila. Mas makapangyarihan ang mga itim na usok na alam kong kampo ng dilim. Kung naging mabuti ka noong nabubuhay ka pa, sa aking palagay, payapa ang kanyang paglisan. Nakikita kong sinusundo sila ng kanilang mga kamag-anak na namayapa na. At alam ko rin pag masamang tao, dahil ang mga bangkay nila ay maraming maitim na usok sa kanilang tabi at hindi kalmado ang kanilang paligid. Mabaho ang singaw ng kanilang katawan at ang kanilang kaluluwa ay malabo at ang kanilang kibo hindi kalmado at walang kapayapaan. Kaya nga naiisip ko noon, ayaw kong gumawa ng masama. Nakakatakot ang mga kaganapan oras na mamatay na ako. At ayaw kong makakita ng itim na usok. Sina lolo at lola ang gusto kong makita. Bago ako mag-out, wala nang tao sa paligid. Bubulong ako para magpaalam sa kanila. Oh, paano? Mamaya na lang ulit, 5:00. Paalam sa inyo. Mag-iingat kayo dito.
Wala naman akong maitutulong sa inyo eh. Wika ko sa tatlong matanda na nakatitig sa akin at sa dalawang babae na lisik ang mga mata dahil biktima ng rape. Paglabas ko ng ospital, kay ganda ng paligid. Normal na araw at kay ganda ng sikat ng araw. Nag-time out ako sa guard at lumabas na ako sa main door ng ospital. Pre, dadaan ka daw sa kantin mamaya. May babayaran ka daw ah. Nagbubunganga na naman si Aling Tasing. Ni Raul. Hayaan mo siya. Sa makalawa pang sahod natin hindi siya makapaghintay. Sagot ko naman. Natatawa na lamang si Raul na nag-time in habang ako ay sumakay na sa luma kong motor at nagparurot na pauwi. At isang mabait niya nanay ang sumasalubong sa akin na hindi ko ipagpapalit sa 10 babae. Kain na anak, may longganisa dyan at ikay matulog na ha. Ilabas mo na ang labahin mo nang hindi na kita katukin pa. Saad ng nanay kong mahal na mahal ako. At habang ako'y kakain ay may lalambing na pamangkin na musika na sa tenga ko. Tito, pahinging piso. O ayan, 5 yan ha. Asan si Kalbo at bibigyan ko din. Saad ko. Tulog pa po. Salamat Tito Dukling. Biro pa ng pamangkin ko. At nagtatatakbo ng batang pilyong niloko pa akong duling. Napatawa na lang ako at diretso na sa pagkain. 2 lang ang pamangkin ko at mahal na mahal ko sila. Mababait kasi ang mga kapatid ko sa akin. Kaya naman sinusuklian ko ng kabaitan din ang mga anak nila. Ako lahat ang nagastos pag nanganganak sila sa ospital. Libre lahat-lahat. Maging pinsan ko, ako na rin ang nakargo ng lahat. Basta normal delivery lamang. At masayang-masaya naman ako pag ligtas silang nakapanganak. Tutulog na ako sa mabangong kama ko na alagang palitan ng inay. Halos makalawhan yun, walang palya. Bagong punda, bagong kumot. Kay sarap ng buhay ko, saan ka pa? At rinig ko ang ingay ng inay na nagsasansala sa mga pamangkin ko. Shh! Tulog na ang tito nyo. Alis na kayo dyan. Umuwi kayo sa inyo. Mamaya ulit kayo humingi ng piso pagkagising ha. Uwi ka ng inay. Musika na sa akin ang boses ng inay at ang halikhika ng aking mga pamangkin. At ako'y mahihimbing na at nakangiti dahil alam ko na mahal nila ako. 3:00 ng hapon, babangon na ako. Liligo at muling kakain. Gulay at isda. Kay sarap naman. At ang itay nasa bahay na pala. At mamano ako at ngingiti ito. Malapit nang magtapos ang termino ko anak. Kaya umanda ka na pag nabago na ang gobyerno. Tsak, aalisin ka na dyan sa ospital. Saad ng itay. Ayos lang itay. May ipon na naman ako eh. Tsaka taon pa naman kaya matagal pa yon. Tara, kain itay. Alako sa tatay kong pogi. Kakainggit, marami ang nagsasabing kahawig ko ang itay. Kaya lang ay dukling daw ako. Saad naman yun ng mga tiyahin ko at tiyuhin. At muli akong kokontra at sasabihin ko, banlag po ako, hindi dukling. At tatawanan lang nila ako. Mamaya na ako anak, nakapagkape na naman ako eh. Ako'y iidlip muna at rororonda pa kami mamayang gabi. Dami na namang nakawan sa barangay natin. Sige anak, mag-iingat ka sa pagmumotor mo ha. Bili ng mahal kong tatay. Masaya akong pumasok ng araw na iyon at may lungkot dahil matatapos na pala ang termino ng tatay. Matanda na rin ito at kahit pa magpahinga na, hindi na kami papayag na lumaban muling kapitan ng aming barangay. Hindi naman kami hirap sa buhay. May mga lote kami at paupahang bahay at may konting lupain at niyugan sa Bulacan. Inay, alis na ako. May pera sa lamesa. Bigyan mo nga sila Kalbo ha. At huwag kayo mag-ingay, tulog ang itay. Oo anak,
Di na ako sa likod nagdidilig ng halaman ko. Hala, mag-ingat ka anak ha. Ani inay. Sisipol-sipol akong nagmumotor. Napakagaan ang pagkaramdam ko ng oras na yon. At kahit traffic, pakanta-kanta pa akong naghintay at maaga pa naman. Kaya okay lang sa akin at sanay na ako. Ay, klaseng may banggaan na naman. Ang lugar na ito'y talagang takaw aksidente. Bulong ko. Sa aking paghihintay kahit naka-helmet ako, kitang-kita ko ang dalawang babae na nakatingin sa akin at may itinuturo sila sa akin. Alam kong kaluluwa na sila at sanay na sanay ang mga mata ko. Muling lumikot ang kaliwang mata ko at tama nga ako. Bumaliktad ang isang kotse at dalawang motor. Patay ang lahat ng sakay sa kotse. At tiyak aring mga babaeng sakay doon. Panguhula ko pa. Ay, bahala na kayo dyan. Pasensya na kayo. May trabaho pa ako at baka magalis si Raul sa akin pag nalate ako. Mag-aalaga pa ng anak yon at duty naman ang asawa sa panggabing kainan. Iniwan ko na ang dalawang babae at umaarangkada na ang mga sasakyan. Nakalampas na kami. At dahil sanay na nga akong ibaliwala sa akin ang ganong senaryo. Pagkarating ko sa ospital, aba, himala, hindi ako napansin ni Raul. At bakit dalian ito? Saan kaya ang tungo? At napapatakbo pang loko? Sa isip ko. Nagkagulo ang emergency room noon dahil doon dinala ang mga naaksidente. Ano ba naman ang bago doon? Sa tagal ko na sa ospital na yon, immune na ako sa takbuhan sila ng takbuhan. Ika nga ng mga matatanda sa una na parang may karera ng patay. Bahala kayo dyan, basta doon ako sa kaharian ko, sa ground floor. Good luck sa inyong mga body. Bulong ko pa. Makapagwalis na lang ng dumi. At sus Mariosep, dami na naman palang namatay kahapong maghapon. Pagtapos na ako sa pagwawalis, busy na naman ang tao dito sa embalsamuhan. Kawawa naman sila, dami nilang trabaho. Halos pareho lang naman ang sahod at araw namin. Buhay nga naman. Wala na akong magawa ng oras na yon. Labas-pasok ang mga tao na may umiiyak at may napapatakbo. Dahil tawag na ng doktor sa taas. Mga nurse na nagdadala ng record ng mga namatay at mga staff na aborido at maiinit na ang ulo. Buti pa tayo, pahinga na. Natakasan ko na ang nasa 5 milyon kong utang sa bangko at ang nalulugi kong manukan. Nagulat ako sa isang lalaki sa likuran ko at nakaupo pala ito sa sahig at nakasandal sa pader. Bigla na lang nagsalita. Hindi na ako sumagot at wala ako sa mood makipag-usap. Napadako ako sa counter ng mga staff na mga nurse at nakakita ako ng ballpen at papel. Ewan ba? Bakit ba gusto kong magsulat at bigla na lang kumilos ang mga kamay ko na para bang may sariling buhay ito. Ang dami na namang mga kaluluwa na ayaw nilang pumayag na mamatay. Kakairita na. At habang abala ako sa pagsusulat, na wala namang kahulugan, na para lang may pagkaabalahan ang mga mata kong malikot na naman. Kuya, andito na ba ang katawan namin? Saad ng dalawang babae. Hindi ko alam. Hindi ko kasi trabaho yun. Pasensya na kayo. Janitor lang ako dito. At hindi ko kasi kita ang nalabas at napasok na bangke dito. Aba, kayo yung babae kanina sa aksidente ha? Tama, kayo nga yun. Hintayin nyo lang mamaya, nandito na yon. Wala namang ibang ospital ang pagdadalhan sa inyo eh. Saad ko. At diretso lamang ako sa pagsusulat. At hindi ko naman maunawaan ang mga isinusulat ko. Basta tanggal inip lang. Matagal pa kasi ang break. At ayaw ko talagang tumingin sa labas-masok na mga usok sa loob ng mga ward. Kuya, ayan na, ayan na. Ang alin? Tanong ko naman. Wala na talaga, patay na tayo, Kura. Oo,
Gusto ko pang mag-aral. Teka, bakit ba kayo naiyak? Pasalamat nga kayo, wala na kayong problema. Tahan na mga miss. Magdasal na lang kayo. Sagot ko naman. Nagulat ako, si Raul ay hindi pa nagkahot. At pabalik-balik ito sa ground floor. Tatakbo muli sa itaas. At ilang bangkay na nakabalot ang mga nagdatingan. Yan na ba yung sa aksidente kanina? Ako, mahirap to. Sigaw ng embalsamador. Oh Brad, pakiuna na daw yan. At nandito na ang mga pamilya ng lahat na yan. Sagot naman ng nurse. Patuloy pa rin ako sa pagsusulat. At hindi ko maunawaan bakit ko ginagawa iyon. Nagtataka na rin ako bakit hindi nila ako pinapansin. Maging si Raul man. Raul, huy. Bakit nandito ka pa? Ano ka ba? Duty na ako ah. Sigaw ko pa. Hindi niya pa rin ako pinansin at may kausap ito sa phone. Rinig na rinig ko ang lahat-lahat. Opo, nandito pa ako. Opo. Ako po ang nag-asikaso. Magdasal po kayo, Kap. Lakasan niyo po ang loob niyo. Saan nito? Sinong Kap ang kausap mo, Raul? Hoy, Huwag kang mang trip, Raul. Ano ba pare? huy. Sigaw ko. Huwag ka na kasing magpagod. Ako ang driver ng kotseng bumaliktad kanina. Patay na ako. At ang dalawang babaeng yan, ayan yung magkaangkas sa motor. At ikaw yung isa pang motor iho. 50-50 ka na kanina pa. Ano? Lintik na. Hindi ah. Wala naman akong naramdaman ah. Lumayo nga kayo at lalabas ako. Tiyak nagkakamali lang kayo. Sigaw ko pa. Muli kong sinigawan si Raul at nilapitan para hawakan. Tumagos na ang kamay ko. Pero bakit nakakahawak pa ako kanina ng ballpen at papel? At bakit nga pala ako nagsulat? Ano ba ang sinusulat ko? Patay na ba ako? Maya-maya dumating ang tatay at nanay ko at dalawa kong kapatid. Pero bakit ang labo ng mukha nila at hindi ko sila makita ng maayos? Parang ang layo ko. Raul, asan ang anak ko? Andun po sa ICU, kumatos po si Ukling. Ilang oras na rin, sagot ni Raul sa nanay ko. Agad akong napatakbo sa ICU at kitang-kita ko ang katawan ko. Nakahiga at walang malay. Nakabalot ang ulo ko at halatang may sugat ito. Lumabas ang staff na ang embalsamuhan at nakita ang aking sulat at inabot sa inay ko. Nakapagsulat pa ang anak ko. Nailagay pa niya ang lahat-lahat. Anak, mahal na mahal ka namin ha. Laban anak, hindi kami aalis sa tabi mo. Hagulhol ni nanay. Napaupo na lang ako sa sulok ng silid na yon at isa-isa silang lumapit sa akin. Ganyan talaga ang buhay. Diba sabi mo sa amin dati? Kaya kailangan mo ding tanggapin na kagaya ka na rin namin. Maghihintay ng susundo. Wika sa akin ng isang maedad na babae. Kuya, kaya mo yan, di ba? Nakikita mo naman kami matagal na. Kaya sana lakasan mo din ang loob mo ha. Wika naman ng isang magandang dalaga. Nanatili akong nakayuko at tanggap ko na sa sarili ko ang nangyari. Ayoko na makita pa sina itay at inay. Payag na ako sa mangyayari. Tatanggapin ko na ang lahat at nagsimula na akong magdasal. At sa aking pagdadasal na halos ayaw ko nang imulat ang aking mga mata. At saktong tumunog ang orasan ng kapilya ng ospital. Linggo pala ngayon. Diyos ko, ito na po pala ang huling kapalaran ko. Salamat po sa lahat. Pasensya na kayo, hindi ko kayo mabibigyan ng Yose at wala na kayong makakausap pa dito. Salamat sa lahat. Bulong ko sa mga kaluluwa na matagal nang nakatambay sa ospital na yon. At isang malakas na hampas sa bato ko ang aking naramdaman. Hoy pre, ano ba? Bakit dyan ka nakatulog ha? Umuwi ka na nga. Himala,
Inaantok ka yata ngayon. Dumaan ka sa kantin. Bayad na ang kanin at ulam mo. Libre kita at binayaran ko ng utang mong 50 pesos. Hindi makatulog talaga si Aling Tasing. Umuwi ka na nga, Dukling. Biro pa ni Raul. Agad akong tumayo at nagpalingalinga. Nakatulog pala ako sa counter ng mga staff at habang nagsusulat, agad kong binasa ang nakasulat sa papel at nabasa ko ang salitang, "Hindi mo pa oras, Karding." Sa tindi ng takot ko ay napatakbo na ako palabas at nitignan si Raul ay hindi ko na nagawa. Natanaw ko pa itong tatawa-tawa dahil sa pagtakbo ko papalayo. Hindi na rin ako dumaan sa kantin at agad akong nag-time out at umalis ng ospital. Diyos ko, bangungot na totoo at parang mangyayari ngayon sa buhay ko. Ayaw ko po. Mula noon, natuto na akong magsulat ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Gumawa ako ng isang diary. Lahat ng nakikita at nakakausap kong hindi buhay na tao. At lagi kong inilalagay na pag namatay ako, ito ang nangyari sa buong buhay ko noong buhay pa ako. Nag-resign ako sa ospital at hindi na bumalik pa. Sapat na ang bangungot na iyon na totoo man o hindi ay naging ganap na isang phobia na sa buhay ko. Ayaw na ayaw ko nang makakita ng mga ospital at madidilim na silid at hindi na ako nagtrabaho muli. Nagnegosyo na lang ako ng talyer. Saktong nagamit ko ang kursong natapos ko sa TESDA. Minsan, may mga nakikita akong kaluluwang ligaw. Pero pinag-aaralan ko ng didmahin sila at magpanggap na hindi sila nakikita. Lahat ng aking nararanasan ngayon ay isinusulat ko na. At kapag namatay na ako, alam kong mababasa ng inay at itay o mga kapatid ko pag nauna ako sa kanila. Napakahirap ng may ikatlong mata at mula nang maranasan ko ang bangungot na iyon, noon lang ako nakaramdam ng matinding takot. Siguro pinaramdam sa akin ni kamatayan kung paano mamatay dahil na rin sa deadma ako sa aking mga nakikita. Alam kong pinaglaruan niya ako at tanggap ko naman na manhid na ako sa lahat. Napupunan na rin ang aking ina na lagi akong balisa. Hindi ko naman maikwento ang karanasan ko. Baka matakot sila at isipin na baka malapit na akong mamatay. "Anak, parang hindi ka na masiyahin ngayon ha. May dinaramdam ka ba? Bakit ka kasi nag-resign agad sa ospital? Hindi pa naman tapos ang itay mo sa kanyang termino ha. Matagal pa ang barangay election, anak." Medyo natanda na rin kasi ako, inay, at nalulungkot pag mawala na kayo. Paano na ako? Daing ko kay inay. Napaluha ang inay sa awa sa akin. Paano na nga ba ako? At yun ang tanong ko din sa sarili ko na lagi kong naiisip. Hindi ka pababayaan ng mga pamangkin mo, anak. Magdasal ka lang. May mga kapatid ka pa naman. Wika pa ni inay. Pero hindi ko maintindihan. Bakit nga ba ang lungkot na ng buhay ko? Buhat nang bangungutin ako sa ospital. At isang araw, nalaman ko ang dahilan ng kalungkutan ko. Habang nasa talyer ako at abala sa ginagawa ko, natanaw ko ang inay sa malapit sa aming bakuran at kumakaway. Ang sinyas niya sa akin ay parang, "Paalam, anak." Agad akong nangilabot at napatakbo papauwi ng bahay namin. At nadatnan ko ang inay na nakahiga sa sahig ng kusina namin. Wala nang buhay. Atake sa puso ang kinamatay ng inay at wala na itong buhay nung madatnan ko. Nagsisigaw ako at nagdatingan ang mga kapatid ko. At halos magwala ako ng mga oras na yon. Pero wala na talaga kaming magagawa pa. Patay na ang inay ko at kahit lumuha man ako ng bato, hindi ko na may babalik pa ang buhay ng inay ko. Sa lamay, kitang-kita ko ang inay na nakatayo sa tabi ng kanyang kabaong. Hindi ako nagpapahalata dahil ang daming tao ng mga oras na yon. Lumayo ako at pumunta sa hindi mataong lugar at tumabi ang inay sa akin. Doon ay ibinuhos ko lahat ng luha ko.
Anak, matagal ka na palang nakakakita ng mga kaluluwa. Nakuha mo yan sa lola mo. Huwag ka nang malungkot anak ha. Masaya ako. Sinundo ako ng lolo at lola mo. Bumalik lang ako para magpaalam sa iyo anak ko. Alagaan mo ang itay mo ha. At pilitin mo na huwag siyang malulungkot ha. Para may kasama ka pa anak. Paalam anak. Huwag kang sasagot baka isipin nila na baliw ka. Sige na anak, paalam. Unti-unting humihina ang boses ni nanay at hindi ako nakapag-react ni hindi ako makatingin sa kanya. Dahil hilam sa mga luha ang mga mata ko at malabo ang paningin ko, idagdag pang madilim. Halos mabingi ako. Gusto kong sumigaw. Pero parang walang boses na lumalabas sa aking bunganga. Hinalikan ako nito at lalo pang tumulo ang mga luha ko. Nawala na lang ito sa tabi ko at ayaw ko nang lingunin pa ang inay ko. At mula noon, naging tuluyan na akong malungkutin at maging ang tatay ko ay nawala na rin ng sigla. Grabe, noon ko rin napagtanto kapag ang nanay ay nawala sa isang tahanan. Halos lahat kayo ay dadapuan ng lungkot at parang ang hirap sumaya. Siguro ilan sa inyo ay nauna ang nanay. Di ba napakabigat at parang ang lungkot na ng bahay kapag nawala ang nanay? Para bang ang hirap sumaya kahit may kasiyahan na magaganap ay parang may kulang pa rin. Iba talaga pag may nanay. Kaya sa mga anak dyan na buhay pa ang mga nanay, huwag niyo sanang iparamdam sa kanila na baliwala sila. Dahil kapag oras na mawala sila, yun din ang hahanapin mo. Huwag mong hahayaan na sa huli ay makakaramdam ka ng konsensya. At saka mo lang sila hanapin kapag wala ka ng paraan para makita pa sila. Ilang taon pang nagdaan, nawala na rin ang tatay ko. At kitang-kita ko na kasama niya ang inay habang kumakaway sa akin. Solo na akong namumuhay at habang tumatanda ako, palala ng palala ang aking mga nakikita. Nawawala na ako ng lakas at naapektuhan ako, lalo pa nung nakikita ko na nagmamakaawa sa akin na tulungan sila. Mabait pa rin ang Diyos sa akin dahil ngayon senior citizen ako at nananatiling nakikipaglaban sa aking ikatlong mata. Ilang beses ko na rin itong sinubukan na mapasara. Kahit sa ang albularyo na ako nagpupunta. Ngunit pag nasara naman ay bubukas na lang ng kusa, kaya hinayaan ko na lang. Mababait ang aking mga pamangkin at spoiled na spoiled ako sa kanila at wala akong mahihiling pa. Hinihintay ko na lang na sunduin ako ng inay at itay. Pero alam kong hindi ko pa oras at tanggap ko naman na baka may misyon pa ako. Marami din ang nagsasabi na hindi daw totoo ang mga kaluluwa. Pero opinyon nila iyon. Sa aking kakayahan at sa aking nakikita, totoo sila. Kung hindi kayo nakakaranas, masasabi niyo ang bagay na iyan. Pero kung kagaya kong may ikatlong mata, makikipagtalastasan ako sa iyo. Dahil sa maniwala man kayo sa hindi, totoo po na may kaluluwa ang tao. At alam niyo ba, kapag namatay ang tao, pag alam niyang may nagluluksa pa o talagang hindi matanggap, ay halos magpabalik-balik ang kaluluwa nito sa nakasanayan niya dati. At kapag ilang taon ay hindi mo pa rin matanggap ang pagkawala niya, palagi mo daw siyang makikita sa panaginip. Totoo yun kasi yun din ang naranasan ko. Hanggang dito na lang po ang kwento kasi di ko na kayang magsulat. Nanginginig ako at naluluha. Paalam sa inyo. Ako'y magkape na muna din eh.